Hiningal ako sa part na dinaanan ko na yun Whew. Medyo hindi gaano kalawak yung kalsada dito. So kailangan talagang gumilid. Medyo delikado sa area na to. Kasi 90 ang takbuhan. Sa mga kabayan, ito yung kanilang Australian hotel dito sa Wingham. Tapos dito sa kabilang side, Wingham Motel. Tapos ito naman yung museum, katabi niya yung Catholic Church. Tapos ito yung malawak na park. So ikot tayo dito. Meron na akong video na na-upload nung minsan nagsimba tayo dito sa may Catholic Church. So in-explore natin yung, after nung mass, in-explore natin yung Wingham Brush, kung saan naroon yung mga paniki. Ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag nila. Graded fox, something ganon. Basta may fox yung pangalan nung paniki. Tapos ito yung napakalaking log. Napakalaki. Mabiruin niya pakahaba. Ito yung field nila na pwede tayo ng football. Tapos yan, may mga pasadya silang upo kapag may mga event pwede rin dito. So puntahan natin yung kanilang public school. Pakita ko sa inyo yung tsura ng kanilang paaralan, mga kabayan. Yan, napakalaki ng log. At yan nga ang Wingham Catholic Church, St. Joseph Catholic. Hello buddy, Oh. Mahabol yung doggy maliit. Tapos ito naman yung kanilang police station. Ayun nakalagay police. Diyan tayo galing nung nakaraan. Dumire-diretso tayo dyan kasi nandyan yung Wingham Brush, kung nasaan yung mga gray-headed fox or yung isang klase ng paniki. Diyan sila naninirahan, yung mga paniki sa mga Wingham Brush. So bale ito yung kanilang post office, library, parang yata to, public library. Tapos katabi niya is yung public school. Ganda ng design ng mga building nila, mga kabayan. Bricks. Tapos ito nga yung kids playground. Tapos dun tayo galing sa part na yan, nandun yung tulay. Wingham Brush Public School. So ito yung isang entrance papunta doon sa may Wingham Brush Nature Reserve. So ito siya, mga kabayan. Kung di nyo pa napanood yung aking video nung nag-explore tayo dito. So bali maraming puno dito sa area na to. At dito nga makikita yung ito, gray-headed fox.
Paniki siya, pero yung itsura ng mukha niya is parang ano, fox. Tapos ito, may malaking puno. Tingnan nyo yan, ito pa lang yung pinakababaw. Andito yung mga ugat. Pero tingnan nyo pag nakatayo yung mga tao. Napakataas. So hindi tayo papasok sa loob kasi nakabisikleta tayo. Tsaka ano kasi yan, may hagdanan dyan sa part na yan. So hindi natin dire-diretso nung nakabike unless akayin natin yung bisikleta ng pababa. Kaso masikip kasi yung daanan. Pang ano lang talaga, pang mga naglalakad lang. So hindi na tayo papasok sa loob. At ito nga yung tsura ng gray-headed fox. Ayun o. Ayan. Gray-headed flying fox. Black flying foxes. Little red flying foxes. Tatlong uri pala sila. Tapos ito may ibon na, ito yung ibon na napakaliit. Hindi mo siya mamalayan na nasa paligid mo lang siya kasi napakabilis lumipad, tapos napakaliit. Tapos ito naman yung brush turkey. Yun, lagi ko nakalimutan yung pangalan nito eh. Brush turkey, yung para siyang ano, para siyang isang uri ng manok pero parang uri din ng ano, pato. Land mallet. Tapos regent bower bird. So, yan. Kung gusto nyo makita yung itsura nung sa looban nitong Wingham Brush na to, panoorin nyo aking video. Parang title na yata na nilagay, ang title na nilagay ko yata doon is Exploring Wingham Brush, parang ganun. So, lalabas na tayo. Yeah. Yan, mga huni lang ng ibon yung maririnig mo. Huni ng ibon or di naman ka pag may dumadaan na sasakyan. Yan, yun lang yung maririnig mo. Saan kaya papunta to? Tingnan nga natin kung saan papunta to. Wingham Brush Reserve. Parang ano yata to? Paralan. Ayan o, may signage ng school zone. School zone. Wingham High School. Okay. Yung isa, Wingham Brush School, public school. Ito naman is high school. So hindi ko alam kung saan part ng or anong part ng Wingham to. Umiko tayo doon sa may school. Andito yung school sa side na to. So explore natin tong area na to. Hindi pa ako naggawi rito eh. Medyo maingay itong phone holder. Parang wala naman yata tayo maano dito, makikitang something. Nilabas na lang ang mga gamit sa bahay. Naglagas yung mga ano, puno, dahon ng puno. Kala mo patay na yung puno pero naglagas lang yung mga dahon kasi nga winter. Tapos after winter yan, magkaano na naman, magsisibol na naman yung dahon yan. So wala naman tayo makikitang attraction dito sa part na to. Pero ang kagandahan lang dito sa area na to, tahimik at bihira yung mga sasakyan na dumaraan. May bolo ng soccer.
Cute na mga ano eh. Ang liliit. Ang liliit. Yan, may masasalubong tayong mga nagbibisikleta rin. Magkapatid yata to. Ayun, may mga ano dun, oh. May daming parot. Hello mate. Daming ano dun, oh. May mga sheep. Ayun, oh. Or lamb. Nice. Parang ano lang yata to. Iikot lang din yata tapos ang labas. Diyan din sa may ano, public school, high school. For sale. For sale na tong bahay na to. So dire-diretso yun lang natin to. Kasi ang labas lang daw yata nito. Ang labas lang din yata nito is yun nga sa may public high school. And makikita nyo ba yung mga kabahay, no? Yung nasa poste na ibon or kable pala ng ano, kable ng kuryente. Kukabaro ang tawagin nila. Yan yung pag humuni parang ano, parang bata na hindi mo malaman. Pag narinig mo yan sa gabi tas madilim, ba, matatakot ka talaga eh. Pag yung first time mo lang siya narinig, akalain mo ano eh, parang tumatawang Dracula, parang gano'n. parang tumatawang Dracula. Ayun, mga gamit na pinaglalabas na lang, oh. Laki ng TV na to. Ayun, TV ano. Nasa ilalim ng mga kahoy. Laki. Tapos ayun, TV rin yan, oh. May TV pa rin, no. Sayang to. Sira na lang yung TV. Napakalaki. So continue tayo ng biyahe mga kabayan. Napakapayapa ng lugar na to mga kabayan. Napakapayapa. Ang problema lang yata dito, kapag ano, bumabaha, inaabot yata ng baha to. Area na to. So bali ito dead end na. Private property na yan, no? Dairy farm. Yan, may mga paro to. Yun, nanginginain sa may damuhan. So hanggang dito na lang to. So balik na tayo mga kabayan. Ito pa mga kabayan, no? Mga gamit na nilabas na. Naulanan na lang. Pero yung iba dyan, mapapakinabangan pa sana. Kaso naulanan na. For disposal. Ito pa, meron pa dito. Refrigerator. Tapos, cabinet yata yun na mababa. Sopa. Basketball ring. For disposal. Problema dyan, kailangan mo yata itawag yan sa, ano, sa council para yung council pipick upin, kasi hindi basta-basta kukuhanin ng mga ano yan, ng mga nagkukolekta ng basura, unless ipapaschedule mo ng pick up, papapick up mo sa council. Ganda naman ng bahay na yun, no? Simple lang pero napaka ano niya, yung aura ng bahay parang napaka-positive. Open space yung harap. Hello again, mate. Ayun, may mga lamp. Ayun, isa nakahiga.
Yung dalawa nang hinginain. Doon. Meron pa pala doon, ah. Mga lamp. So anong oras na ba? 1:21 na ng tanghali mga kabayan. Umalis ako ng bahay mga 11:10, parang ganyan. 11:10 11:10. So may dalawang oras na tayong nasa galaan habang nagbibisikleta mga kabayan. And mukhang hahaba na naman tong video na to mga kabayan. So pagtsagaan nyo ng panoorin mga kabayan. Gaya nga nasabi ko sa nakaraang video ko is wala lang naman ako nakapag-upload. Yun nga lang mahaba yung na-upload ko mga kabayan. So pagtsagaan nyo na. So ito yung public high school. Ang lawak ng kanilang field. May open field. Tapos marami rin silang marami rin silang mga classroom or building. So uwi na rin siguro ako. May binilan para ako kanina ng inumin. Nakalimutan ko yung pangalan ng yung pinili kong inumin kasi wala akong makitang Gatorade o wala silang available na Gatorade. So ang inalok sa akin Hydrolyte sa ating pangalan ng inumin, orange flavor. So yun na lang yung ginawa ko. Tapos ako ng eye drops tsaka Mentos kasi ano siya, pharmacy store. At the same time may mga ano din sila, may mga binibentang drinks, snacks, pero mostly mga gamot binibenta nila. Sa panoorin natin tong game nila na to mga kabayan. Hindi ko maintindihan kung anong laro to eh. Para siyang bowling. Pero usually mga naglalaro is mga matatanda, mga senior. Hindi ko alam kung anong klase ng laro. Pero ano nga, para siyang bowling. Parang bowling nga rin siya. Meron lang isang bolang maliit na kulay puti na parang kailangan tamaan mo dito sa may kabilang dulo. Kailangan tamaan mo siya. Yung nag-iisang bolang puti. Sa pool. Nice. Boom! Tinamaan kagad yung ano, yung pinakamalapit na bola.
Boom! Ano yun? Parang di counted. Pero tinamaan direkta yung ano, yung bolang puti na maliit eh. Hindi mo maintindihan yung roll. Kailangan yata mailaglag mo siya sa pinakadulo. Parang may malalim na part na kagaya nun, no? Parang gutter na area. Kailangan yata mailaglag mo yung kulay puti doon. Parang kailangan mo maitulak nung bola na huling inano mo. Ayun o, yung bolang hinagis na yun, yung maliit. Yun yung kailangan mong patamaan. And kailangan mo maitulak, may bagsak doon sa kabilang side na parang, yun nga, parang gutter. Galing. Sa pool kaya? Sa pool kaya? Wala, malayo. Tapos kailangan talaga control lang yung ano mo kasi hindi rin yata pwedeng lalagpas yung ano mo doon sa ano, or hindi malalaglag doon sa gutter yung pinagulong mong bola. Yun, nalaglag. Malayo. So tara mga kabayan, nabibilad na ako rito. Nangingitim na ako sa ano pagkakabilad. Yan ang mga libangan ng mga ano dito, mga senior. Bowling din yata yung tawag nila. Kaso nga lang ibang klaseng bowling. Ayun o, Wingham Bowling Club. Ibang klaseng bowling. Daming uwak oh. Wak!